Ka-Express matapos ang mabigat na 84-60 pagkatalo ng Gilas sa World Number 7 Australia sa quarterfinals ng 2025 FIBA Asia Cup. Diretsahang inamin ni Coach Tim Cone na may isang malaking kulang sa lineup, si Kai Sotto. Well, it wasn't the performance we were hoping for, that's for sure. Then running the floor and getting his reward. The big missing piece for us is Kai Sotto, ani ni Coach Tim sa post-game press conference. Dahil sa kanyang ACL injury, hindi nakapaglaro ang 7'3" Pinoy star sa buong torneo at ramdam na ramdam ang kakulangan ng Gilas sa rim protection, rebounding at inside scoring laban sa matinding frontline ng Australia. Winding down. Oh, what a pass! Para kay Coach Tim, posibleng ibang usapan kung may Kai sa ilalim. Hopefully, we get Kai and that makes us a little bit more competitive. But it is early to look and say, this is what we need at this point. Dagdag pa ni Coach Tim. And Kai Sotto detonates the dunk. Marami sa mga bashers ni Kai ang nanahimik matapos marinig mismo sa head coach ng Gilas na hindi pa kayang tapatan ang ganitong kalibre ng kalaban kung wala ang presensya ng isang dominanting 7-footer. But setting his radar right. Kung tuluyang makakabalik sa 100% si Kai para sa susunod na laban kontra Australia, posibleng magbago ang ihip ng hangin at magkaroon ng tunay na tsansa ang Gilas na gulatin ang buong mundo. Sotto takes plenty of attention away. Matapos ang masakit na 84-60 pagkatalo ng Gilas kontra sa World Number 7 na Australia sa quarterfinals ng 2025 FIBA World Cup, lumutang ang isang malinaw na punto mula mismo kay Coach Tim. May malaking piraso ng puzzle na kulang sa ating national team at ayon sa kanya, iyon ay walang iba kundi si Kai Sotto. Sotto confronted mid-air. Ang 7'3" na tinaguri ang future cornerstone ng Gilas. Hindi nakapaglaro si Kai sa buong torneo dahil sa kanyang ACL injury na nakuha niya noong unang bahagi ng taon. Sa kabila ng pagbalik ni na Justin Brownlee at AJ Edo at sa kabila ng all-out effort ng buong kupunan, kita ang hirap ng Gilas sa ilalim ng basket kontra sa mas malaki, mas physical at mas balancing opensa ng Boomers. Mismong si Coach Tim Cone ang nagsabi sa post-game press conference, "The big missing piece for us is Kai Sotto. Hopefully we get Kai and that makes us a little bit more competitive. But it's easy to look and say, this is what we need at this point." Sa madaling salita, aminado si Coach Tim na ibang klase ang impact na dala sa presensya ni Kai sa loob. Hindi lang dahil sa kanyang taas, kundi sa kanyang rim protection, rebounding at kakayahang magbigay ng spacing sa opensa. Kung tutuusin, kahit nung nakaraang mga laban bago ang quarterfinals, kapansin-pansin na kulang sa interior intimidation ang Gilas, maraming beses na butas ang depensa at nalalamangan sa rebounds, bagay na posibleng maiwasan kung may towering presence sa gitna. At dagdag pa rito, si Kai ay hindi basta traditional na sentro. Marunong siyang maglabas ng bola sa labas ng paint, may shooting touch mula mid-range at 3-point area, at kayang makipagsabayan sa pick and roll plays. Ito ang mga bagay na halos imposibleng mapalitan ng ibang players sa current pool. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit maging ang ilang dating mga critics o Kai bashers ay tila natahimik sa harap ng pahayag ni Coach Tim. Malinaw na hindi talaga kaya ng Gilas na makipagsabayan sa top tier teams kung wala ang kanilang 7'3" big man. Kung titingnan ang flow ng laro kontra Australia, nagsimula ito ng dikit sa unang yugto pero unti-unting lumayo ang Boomers nang ma-establish nila ang kanilang inside game. Kahit maganda ang shooting ng Gilas sa ilang stretch, walang sapat na depensang pumipigil sa malalaking post-up plays at offensive rebounds ng kalaban. At sa international level, kapag nanalo ang kalaban sa ilalim, malaki ang tsansang manalo rin sila sa scoreboard. Para sa susunod na laban, malinaw na magiging malaking boost kung makakabalik si Kai sa 100% form. At kung mangyayari yon, hindi lang si Coach Tim Cone ang magugulat, kundi pati buong Australia at Oceania Powers ay kailangang maghanda sa bagong anyo ng Gilas. Sa sobrang daming pinagdaanan ng Gilas Pilipinas sa 2025 FIBA Asia Cup, malinaw na isa sa pinakamalaking hamon ay ang pagkawala ni Kai. At ayon mismo kay Coach Tim, ang 7'3" center ay the big missing piece sa laban kontra Australia.
Hindi ito simpleng papuri, ito ay malinaw na pagkilala na may malaking butas sa depensa at opensa ng Gilas nang wala ang kanilang towering big man. Kung babalikan natin ang laban sa quarterfinals kontra sa world number 7 Australia, ay isang tunay na test ng lakas at disiplina. Sa score na 84-60, pabor sa Boomers, kitang-kita na nahirapan ang Gilas sa pag-contest ng mga tira sa shaded area, lalo na sa rebounding department. Wala si Kai para magbigay ng rim protection, mag-angat ng depensa, at magbigay ng spacing sa opensa sa pamamagitan ng kanyang soft touch sa mid-range at 3-point area. Sa height at skill set ni Kai, hindi lang siya simpleng shot blocker, isa rin siyang natural na court balancer. So ibig sabihin, kapag andyan siya, mas lumalawak ang floor spacing dahil kailangang bantayan siya ng mga malalaking kalaban na nagbubukas ng driving lanes para kina Dwight Ramos, Seiji Perez at Justin Brownlee. Sa depensa naman, nakakatulong siyang bawasan ang pressure sa perimeter defenders dahil alam nilang may towering presence sa likod nila. Pero ngayong siya ay recovering pa mula sa ACL injury, napilitan si Coach Tim na umasa sa mas maliit pero mas mabilis na rotation. Yes, may mga moments na nag-work ito laban sa mas mababang rank na teams, pero kontra sa physical at disciplined na Boomers, lumabas ang kakulangan sa interior defense at post presence. Marami ring Kai bashers noon na nagsasabing overrated daw siya, mabagal at walang laban sa mas malalaki at mas mabilis na bigs ng ibang bansa. Pero ngayong wala siya, napansin mismo ng pinakamataas na coach ng national team na hindi pala ganun kasimple ang palitan ang kanyang papel. Hindi lang ito tungkol sa puntos, ito ay tungkol sa system fit at structural balance ng buong team. Kaya nga kahit si Coach Tim ay nagbigay ng malinaw na pahayag. Hopefully, we get Kai and that makes us a little bit more competitive. Simply, direkta at punong-puno ng bigat. Hindi lang basta dagdag taas ang hatid ni Kai, kundi dagdag kumpiyansa at flexibility sa sistema. Kung titingnan ang buong FIBA Asia Cup campaign ng Gilas Pilipinas, malinaw na may dalawang malaking tema na lumutang, ang lakas ng kupunan sa chemistry at hustle, at ang kakulangan sa size dominance na kayang magbago ng momentum sa loob ng court. Sa laban kontra Australia, kahit naibigay ng Gilas ang lahat ng effort, kita sa bawat possession na nahirapan sila sa interior defense at rebounding battle. Ito ang mismong punto ni Coach Tim nang sabihin niyang, "The big missing piece for us is Kai Sotto." Ang Australia ay isang kupunan na sanay sa labanang mabibigat ang katawan at malalakas ang fundamentals. Sa kanilang quarterfinal matchup, halos bawat posisyon sa frontline ng Boomers ay may height advantage at mas matatag sa poste. Sa mga pagkakataong kailangan ng Gilas ng matibay na rim protector o shot-altering presence, kadalasan na pipilitan sina AJ Edo o Carl Tamayo na magtrabaho ng lampas sa kanilang natural role, na mabilis nagiging pagod factor. Dito sana papasok ang epekto ni Kai, isang 7'3" na natural rim protector na hindi lang basta nakaharang, kundi may kakayahang mag-extend ng depensa hanggang perimeter. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.